Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS? Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na health city office upang magpa-test para sa HIV status. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpala at punong-puno ng pag-ibig na Biyernes ng umaga. Mga ka-Friday, alas 9:30 na ng umaga. Hulyo 3 at welcome sa ating pinakabagong serye dito sa Family Matters #Marriage Friday Edition. Ako po si Kuya Jerry. At ako naman po si Ate Love. Naku, kung nasaan ka man ngayon, nasa kusina ka man at nagliligpit ng pinagkainan, nagmamaneho papasok sa trabaho, o baka nakatutok ka sa opisina habang naka-earphones. Isang malaking good morning po sa inyo, no? Sino ba ang nagsabi na sa gabi lang pwedeng mag-date? Nako, dito po sa atin sa Family Matters #Marriage Friday Edition, ang date night, ginagawa nating date morning. Oo, totoo yan, Ate Love. At ngayong umaga, nagpakatotoo tayo. Tanong para sa mga mag-asawa. Ito po mga kapatid, mga ka-Friday, kailan kayo huling nag-text ng may kasamang I love you o miss na kita nang walang kasunod na utos? Yung hindi I love you na pabili nga pala ng gatas pag uwi mo mamaya. O kaya kailan kayo huling nagtitigan na hindi dahil may tinatanong tungkol sa bayarin sa kuryente. Yes, totoo yan, Kuya Jerry. Minsan sa sobrang busy natin, no, sa umaga pa lang, hindi na natin namamalayan na unti-unti nang nawawala ang kilig at napapalitan na ng schedule. Nako, mula sa pagiging magkasintahan, nagiging roommates na lang na magkasama sa isang bubong. Kaya naman ngayong umaga, we are shifting gears mula sa roommate phase, ibabalik natin yan sa romance phase. Kaya habang humihigop ng kape, makinig ng mabuti dahil mag-uusap tayo puso sa puso. Ayan, totoo yan, Ate Love. Kaya naman sa lahat ng ating mga #Marriage Edition, sali na sa ating kwentuhan. I-text ang inyong mga thoughts sa 0916-296-6625 o mag-comment sa ating FB page. I-click nyo lang mga kapatid sa 1116 DXAS, your community radio. Yes, ayun. Yun po yung ating pag-uusapan, no, sa umagang ito. Tayo po ay nasa bagong serye na, lalong-lalo na nata sa first week of July na tayo. Kaya bago na naman at fresh ang ating serye ngayong buwan. Tayo po ay mag-uusap tungkol sa the roommate phase versus the romance phase. At last week, natapos ang ating The Blueprint Marriage na series. Kaya nasa bagong series tayo ngayon at
uunahin muna natin tong number 1 punto dito sa ating pag-uusapan na the roommate phase versus the romance phase. Kasi habang tumatagal, no, kapag ka nasa 1 to 4 years of marriage pa lang kayo, nako, nasa adjustment years pa lang. And then, last week, yung series natin ay nasa 1 to 4 years na nagkasal. Kaya naman, ngayon naman, itong ating pag-uusapan, paano naman kung maglalast siya ng 10 years pataas? Naku, ito yung pinakamahirap dito. Minsan, nawawala na yung romance phase. No? Nangyayari na parang nagiging roommates na lang kayo. Kaya ang number 1 punto dito na pag-uusapan natin is yung the drift, recognizing the routine. Paano ba natin paano ba natin to i-recognize na parang routine na lang pala lahat? Kasi minsan habang tumatagal, no, parang nagiging nakasanayan na lang yung mga ginagawa natin para sa isa't isa. Kaya sabi dito sa Luke chapter 10 verses 41 to 42, ito yung kwento ni na Marta at Maria. Naku, napaka-known ng kwento nila. Nang pumasok si Jesus sa bahay nila, si Marta ay abalang-abala sa pag-aasikaso ng mga gawain, habang si Maria naman ay nakaupo sa paanan ni Jesus, nakikinig at naglalaan ng oras para sa kanya. Sinabi ni Jesus na si Maria ang pumili ng mas mabuting bahagi. Kaya naman sa buhay mag-asawa, kung i-relate natin to, Kuya Jerry, no? Madalas tayong maging tulad ni Marta. Naku, madalas tayong laging abala sa pagpapatakbo ng pamilya. O di kaya abala tayo sa mga gawaing bahay, abala sa paghahanap ng pera, or di kaya ito yung pinaka known, no, na abala tayo sa pag-aalaga ng bata. No? Kaya naman minsan talagang napakahirap na magkaroon na ng time sa bawat isa. Yes. Kaya nakakaligtaan na nating pahalagahan ang mismong partner natin. Yes. Nagiging si Maria na tayo minsan. Nakanabang busy na kayo sa mga buluhaton, no? Kanang kung si Maria manggod that time kay nataranta kayo siya kay naalagi bisita niya, syempre kanang mindset bitaw sa isa tao ba nga kanang kung anong gyud kanang sabi i-welcome gyud, maghanda gyud og pinakanindot nga handa, magkuan gyud, mag-prepare gyud, kumahimo maglimpyo gyud kinaay bisita mo abot. Nagiging ganun po tayo minsan, lalong-lalo na kapag matagal na, no, nasa mga 10 years pataas na kayo sa marriage. Nako, ito po yung nagiging nangyayari kadalasan, na nagiging na lang, parang roommate na lang kayo, or di kaya parang nakakaligtaan mo ng bigyang halaga ang iyong partner kasi nga busy ka na dahil may ibang mga priorities na, no, tulad ni Maria. Ang routine ang pumapatay sa romance. Yes. Yun bang nakasanayan mo na pagising mo sa umaga, magwawalis ka na agad, magpe-prepare ng breakfast, magluluto, hindi ka na lang man makapag-kiss sa asawa mo, or di kayo mag-hug bago siya pumunta sa trabaho, no? Minsan nagiging gano'n na lang ang nangyayari, no? Alam niyo ba yung eksena tuwing gabi, magkatabi kayo sa kama. Ito yung mga eksenahan sa gabi. Magkatabi kayo sa kama pero pareho kayong nakaharap sa kanya-kanyang cellphone. Nako, this is reality talaga. Yes. Wala na kayong oras sa bawat isa. Wala nang chika-chika ba? Ang tanging usapan niyo bago matulog ay nakalak ba ang pinto? No? Mga inana na lang ba? Imo ba itong gilak ang kuan? Imo na bang napalong ang suga dito? O di kaya sino magbababa ng basura bukas? O, congratulations, mag-roommate na pala kayo. Yun na yung ibig sabihin nun. Yun bang wala na kayong ibang topic, kundi yun na lang, ano yung mga nakahanda na ba yung lalaban mo bukas? Yung uniform ko, nilaban mo na ba? Or di kaya, yung pagkain, yung baon ko bukas, handa na ba? So, minsan ganun na lang. Kaya parang tinatawag natin yung nagiging routine at saka nagiging roommate na lang. Yung bang magkasama sa kwarto, pero magkalayo naman ang mundo. Oo, totoo, Ate Love. At tulad ng napag-usapan natin sa number 1, Ate Love, yung kumbaga ang label nyo bilang mag-asawa ay napalitan ng ka-roommate na lang. No? Hindi na habang tumatagal, kumbaga ang inyong routine, mauna lang yun ang inyong napasagdan. Kung ang inyong relasyon, pagkinahinay na dahil siya kalayo.
sa inyong tinuod nga anang pag-uban sa inyong kinabuhi nga mag-asawa. Yes, wala na yung romance, wala Oo. wala na yung kilig-kilig moment ba, no? Kasi kanya-kanya na mo priorities. Pero at alam mo, Kuya Jerry, totoo to na malaki talaga ang epekto ng pagsuscroll ng cellphone Mm. sa inyong dalawa, no? Kaya mas siguro no yung tip na mai-share ko sa ating mga ka-hashtag ka-hashtag Marriage Friday ngayong umaga is magkaroon ng screen time. Let's say, for example, i-set mo ng 9 p.m. ba or 10 p.m. ba yung phone mo, yung screen mo, na ganun hanggang doon na lang, at saka magdo-notify yan, at saka bigla na lang yan magda-downtime yung ano mo yung phone mo. At saka maganda kasi yung ganun na magkaroon kayo ng screen time, and then mag-spend na lang ng time na makipag-usap sa iyong partner, sa iyong asawa. Mm. Napakahalaga, no, na yun yung nakakapagbigay din sa inyo ng connection palagi. Parang bang nare-reconnect kayo palagi kapag may mga times na nag-uusap talaga kayo. Mm. Yung may communication talaga ba, na nagkukumustahan kahit na nasa bahay lang, no, si Mrs. o di kaya kahit na exhausted minsan sa trabaho si Mr. Naku, kausapin po natin, baka yun lang po yung hinihintay niya, no, ng ating mga partner, na sila'y kumustahin na sa kanilang trabaho, kasi minsan napaka-draining ang trabaho nila eh. Minsan napapa-burn out, no, sa trabaho. Kaya mahalaga na din, at kausapin din natin. Mm. Kumustahin din natin ang ating mga partner. Hindi lang yung parang nagiging roommate na lang kayo, na doon na lang kayo nagkikita kapag kumakain na, no? Minsan nga hindi na kayo sabay kumakain eh. Kaya from roommate, no, to dapat kumbaga ba, i-goal na to nga mabalik ang romance. Oo. Na bisag pag pila na mo ka years na kasal, or di kaya sa inyong kabataan, no, sa mga newlyweds, no, makarelate gyapon na ani nga kana bang kung sa una naanad lang mo nga kamukamo lang sa kwarto, ikaw lang, sanay ka nga mag-isa. Ngayon may kasama ka na sa buhay, meron ka ng katabi, no, wag mong sanayin yung sarili mo na cellphone lang yung kaharap mo. Kinakailangan magkaroon ng reconnection, mag-usap Yes. kayo. Kaya naman natila sa lesson dito, huwag hayaan na kanabang lumayo tayo, kanabang magadugay, kanaba siyang magkawala ang inyong spark sa inyong Yes. gugma sa usag-usa, kay usahay na pasagdan ug mao na yung nga kanabang makanjod mulid ani na marumate na lang yun ang inyong tinagdanay. Kumbaga ba, ang inyong pag-uban, murag compliance na lang tanan. Kanabang tungod kay ikaw ang asawa nga babae, ikaw gyud ang nag-prepare og pagkaon. So, parang inato na lang ba, kumbaga, ang pagpa-prepare ng pagkain, wala nang love wala nang pagmamahal, no, wala nang tamis ng pagmamahal. Kaya minsan kinakailangan talaga na i-refresh, no, i-remind tayo palagi, and yun na nga, mag-reconnect. Kasi parang ang pangit naman din pakinggan na nagiging roommate na lang kayo sa kalaunan, no, sa kadugayan. Yes. Sa inyong panangguban, nagiging roommate na lang mo nga wala na gyud magtinagdanay lang mo magbinayaray na sa mga due date, magtinagdanay na lang magbinayaray na sa bills, no, usa pa mo magkasturyahan ay. Ayan, yun ang ating una, Ate Love, sa The Drip. Ito yung recognizing the routine. At ang ating pangalawa naman, mga ka-hashtag marriage, ito pong the power of small sparks. Ano ba to? Sabi dito sa Bible context, sa awit ng mga awit, o sa English tinatawag ng Song of Solomon, sabi yan sa chapter 2 verse 15, hulihin mo para sa amin ang mga lobo, ang mga maliliit na lobo na sumisira sa mga ubasan, sapagkat ang aming mga ubasan ay namumulaklak. Mga kapatid, madalas hindi naman malalaking away ang sumisira sa kasal. Ano ba ang malaking sumisira, Ate Love, sa kasal? Kundi ang mga maliliit na lobo, no? Ang pagwawalang bahala. Ito yung mga example, Ate Love. Kawalan ng pansin at ang unti-unting paglamig. Kung ang maliliit na bagay ay nakasira, ang maliliit na sweet gestures din ang pwedeng magbalik ng init. Yes, minsan parang totoo to, no, na nagiging gano'n na, nagiging maliliit na lobo. Kana bang gibaliwala na lang.
kanabang gibaliwala na lang nimo ang feeling sa imong partner. Yes. Nga kanabang abi nimo okay lang pero kanabang wala gyud nimo gipangutana pag ayo nga okay ba gyud ka ni or dili or na ba gyud kay something wrong sa mura gipalabay na lang nimo siya kaya ang nangyayari unti-unting lumalamig. Totoo po ito no, nangyayari talaga to sa mga buhay mag-asawa na kanabang dahil sa sobrang sanay na kayo sa isa't isa no, akala mo nasanay na talaga yung partner mo na ganun na lang. Kaya minsan, yung mga maliliit na bagay, pinagwawalang bahala na lang. No? Hindi na lang natin pinapansin. Kumbaga ba, sinasabi mo na lang, parang gina-mindset na lang ba nga, mulipas nagyapo na, maulian nagyapo na siya. Sometimes po, lalong-lalo na itong mga babae, nako, yun bang, usay manggod ba, no? Iniisip ng mga mister na kapag tahimik si misis, okay lang siya, no? Minsan, itong silence ng babae, nako, delikado po yan minsan. Kapag dili na bitaw mabunganga ang babae, dili na muyaw-yaw ang babae, ingon pa nila, delikado na daw kuno kay na. Kay silence is dangerous na sa babae. Ayun ba? Kaya meron ng mga kinikimkim. Yun yung mga sinasabi nila. Sabi pa nga kung nga maliit na bagay ay nakakasira, nako, yung, alam mo din, ito din yung sa babae. Ito din ito, na sa maliit na bagay lang, nakakasira na ng araw ng isang asawang babae, pero alam niyo ba, mga asawang lalaki, na kahit nasa maliit na gestures niyo lang din, pwede niyo maibalik yung init ng pagmamahal. Oo. Ganun talaga, lalong-lalo na itong mga babae, no? Ganun talaga. Kanabang, bisag gamay na kay nga butang imong buhaton, ipakita nimo sa imong asawa, nako kanatanan niya mga pagmahay, mga hinanakit, mawala gyud na. Yan, yun Ate Love ang ating pinaka-the best na kanabang atong ihalintulad sa kaning ika-number 2 na to, kaning the power of small sparks. Alam mo kapatid, no? Sabi pa nga dyan, hindi mo kailangang mag-arkila ng helicopter, no? Ano ba to Ate Love? Mag-arkila ng helicopter para maging romantiko. Ang bang ang puto sa butani, ano bang mugasto yung bilang ko para mahimo rin yung romantic, no? Yung din nga, subukan mong yakapin si misis mula sa likod habang naghuhugas yan ng pinggan. Yung mga pinakasimple lang mga kapatid. Nang walang ibang dahilan, kundi misis mo lang siya. O si misis, ipagtimpla ni mister ng kape sa umaga nang may kasamang maliit na post-it note na nakasulat. No? Ingon diha nga, pwede mo isulat diha sa imuhang note na gwapo mo pa rin ngayon or ang ganda mo pa rin ngayon. So, ang maliit na spark na yan, mga kapatid, ay nagpapanatili sa apoy. Yes, kana bang makakilig gihapon, no? Oo. Kana mga inana, kanang wala nimo gi-expect sa imong partner na buhaton niya na. Wala nimo gi-expect na, uy, makurat ka ba? Kaya bitong, yun bang, wag kang mahiya o wag kang mahiyang mag-try or wag ka matakot mag-try na gawin mo din yan sa partner mo. Kasi hindi natin alam yun lang din yung mga hinihintay nila. Yung mga small gestures mo, yung pag-kiss mo lang sa noo sa iyong asawa, no? Yung pagsabi mo lang na I love you bigla sa iyong asawa in the middle of the conversation. Yun bang pag-kiss mo lang sa kanya bigla, pag-smack mo lang sa kanya bigla. Naku, those are little gestures, but it gives kana bang shivering kumbaga sa mga puso natin. Kana bang maka-feel pag yung ay gigilig lagi ko ato, no? Minsan ganun talaga yung nararamdaman minsan natin, no? Lalong-lalo na kapag yun bang nasa ilang taon ng kasal, nasa 10 years pataas ng kasal, naku hindi mo na talaga yan ini-expect sa inyo mag-asawa na gagawin pa yan. Pero kapag bigla mo yang gawin, ay nako, parang nagkakaroon na kayo ng spark ulit. No? Kana bang makuha na ba nang makilig pud pa nagsa. Dili pasabot nga ay tigwang naman ta ng kilig-kilig oy ay di na tam ko na ng kilig-kilig kay pila nang takatuig nga kasal. Mani sa number 2 Ate Love, kung atong i-relate yun ni, dili bud siya na kaingon nga ano bang dinagko yun ninyo nga event para ra gyud mabalik ang inyong kilig sa usag-usa. No, bisag sa kanang mga simple na bagay lang. Simple na mga occasion, bisag naalang mo diha sa inyong kanang simple day lang. Dili yun ingon nga kana yung mga special day usa pa ka mumod. Wanang gingon nga kanang mga dinagko yun nga gasto. Wanang gingon mga bisag kanang post-it note lang kanang ipikit nimo sa kanang kape niya or di kay ipikit nimo sa lamesa nga simple lang ano note I love you. Ay ang gwapo mo pa rin ngayon. Na-appreciate ko yung ginagawa mo.
kana mga simple lang bitaw nga mga butang ay nana dako na kay na siya tabang Oo. para mabalik ang spark sa Oo. sa isa't isa. Kasi Oo. naalala ko no na may napanood ako na video na sinasabi pa na meron talagang days na hindi mo mahal ang partner mo. Kasi nga there are days na talagang naiirita ka sa kanya, naaanoy ka sa kanya. Pero alam mo kahit na ganun, pag may ginagawa yung partner mo na kahit na maliit na bagay lang, naku, parang bumabalik yung spark, Oo. bumabalik yung kilig. Kaya Oo. napakalaga na, kumaga paminsan-minsan, gawin din natin yun. Oo. Paano yan, Ate Love, no? May mga tagapakinig tayo ngayon na ako ya Jerry, hindi naman ako showy talaga. Oo, kanang mingon sila nga sa magitan lang ng mga simpleng, yung mga body language lang ang ginagawa ko minsan. Mhm. Kuya Jerry at Ate Love. At paano ba yan, Ate Love? Ma-consider ba din natin yun? Okay lang naman. Oo. Siguro na may naiintindihan naman natin yung mga sinasabi nilang nonchalant. Oo. Yun yung May mga mga ganyan nonchalant kasi, na may mga ganyan. hindi sila expressive. Pero I believe pa rin, Kuya Jerry, na kung mahal mo talaga ang isang tao, willing kang mag-risk. No, willing mong i-change. Hindi naman sa i-change talaga totally yun. Pwede ka naman ding maging nonchalant lang. Pero kumbaga ba, willing mong i-try. Na minsan, i-show mo din yung i-express mo din sa kanya yung pagmamahal mo. Di kaya, i-express mo din sa kanya na kanabang maipakita ni mo sa bago sa imuha. Or di kaya, kanabang ma-surprise po din mo siya bisag katulang sa mga gagmay lang ang mga gestures. No? Oo. Even yung sinabi kanina na example na yung pag-hug mula sa likuran, naku, simple lang yun pero napakalaki ng impact nun sa isang asawa Oo. na may try na i-hug na gano'n, bigla na lang i-hug kahit nasa busy na work, Oo. yung magbigla mo na lang sabihin sa misis mo, ang ganda mo pa rin ha, kahit na kadang gisingot na pagayong, pawis na pawis ka na. Oo. Yung mga kahit na gano'n na malilit na bagay, nakakatulong po yun, especially sa isang tao kapag ka naririnig na yun, nakakatulong yun na ma-boost yung kanyang confidence. Oo. And then, mas lalo siyang kumbaga ma-inspire lagi na, ay, gwapa giday ko, ay, gwapo giday ko, so dapat bukuan pag yung ko, mo blooming pa ko para sa akong partner. Oo, mauna nga, mga mag-asawa dyan, kung may ginawa po si Mr. o si Mrs. na ganyang mga eksena, wag po nating barahin. Kasi minsan, Ate Love, no? Kada bang manibago, mabaguhan. So, wag po nating barahin agad. Baka doon siya bumabawi. No, di siyang mubawi sa imuha. Kay usahay manggod, no? Dapat usahay nga mga lalaki o mga babae, nga muhimo yun sila gi-eksena para yun nga magkayod ang spark sa usag-usa. So, ipasalamat na din natin, tulad nitong mga reminders natin, tulad nitong programa, na minsan nakalimutan natin, ay, oo nga pala, no? Kadabang nahimo na lang namo nga normal ang routine. Yes. Na usahay, nalinta na mo nga, ingana po rin nga way, nga mapanatili ang spark Oo. sa matag-usa. Na kahit na naka-routine lang siya, pero kanamaning kamot gihapon ba nga kanabitaw na ay bag-o sa routine. No, nga maning kamot gihapon. Kaya aron gyud kay mo lagi ni kahit na maliit na bagay lang 'yan, nagbibigay pa rin 'yan ng spark, especially kapag ginagawa mo 'yan ng buong puso sa iyong partner. Yung bang willing ka na gawin din 'yon sa iyong partner dahil nga mahal mo siya. Yes. Nako, yun po ang ating dalawa sa ating topic. 2 punto pa lang po yan sa ating topic na the roommate phase versus the romance phase. Ayun, yun po yung the drift, recognizing the routine, and the power of small sparks. Kaya naman bago natin ipagpatuloy ang ating topic, mag-break po muna tayo sandali at pakinggan ang Family Matters theme song. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh,
sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama. Ate Love. At Kuya Jerry. Mga kapatid, mga ka-Family Matters, ang DXAS isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. At dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman mga ka-Friday, inanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donation. Maraming salamat po mga ka-Friday and God bless. Ayun. Naku, bago tayo magpatuloy sa Yes. ating topic ngayong umaga, Kuya Jerry, ay Mm. greet muna natin ang ating mga Yan. listeners last week na nakinig sila sa ating Yes. segment o yung ating series na yung last day or last week Oo. ng ating last part pala ng ating series na Facing a New Stage of Life. Mm-mm. Happy listening po kina Sister Emily Sarsalejo, kay Yes. Brother Christian Tunday, kay Pastor Norel Andoy, Mm-mm. kay Sir Eric Bonifacio, kay Mad Damka, Edmund Garcia, Moel Engalia, and Rogelio Mondenido. Ayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig Mm. and happy listening din sa ating mga tagapakinig mula sa Zamboanga City, Sulu, Tawi-Tawi, at sa iba't ibang dako ng mundo na nakikinig Yan. via live stream. Ayan, maraming salamat po mga ka-Friday sa patuloy niyong pakikinig. Naway, Yes. hindi po kayo kanabang mapulan. No? Huwag po kayong sumawa sa pakikinig palagi. Hindi lang po sa every Friday po mga kapatid, kundi makinig din po kayo mula Lunes hanggang Sabado. Yes. And of course, happy listening sa ating mama at papa dyan Yes. sa Zamboanga City, sa Tubungan. Sila po'y laging nakikinig sa atin via radio station. Hello po sa inyo, Papa, Mama, Papa Alex, Yes. si Mama Elsa. At sa atin yung mga kapatid dyan, sila Ate Jessica, sila Pastor Don. Ako, hello po sa inyong lahat dyan. Yan. Ayan, ingat-ingat po kayo. Ayan. Maraming salamat po mga kapatid. Ayun. Ayan. So tayo magpatuloy na, Kuya Jerry, sa Yes. ating topic na the roommate phase versus the romance phase. Mm. Yung dalawa kanina na pag-usapan na natin, yung una, Yes. no, ito yung the drift, recognizing the routine. Oh, at ang pangalawa naman, Ate Love, ito yung the power of small sparks. Yes, Mm. kaya naman ang pangatlo natin dito, Kuya Jerry, ito yung prioritizing each other above the noise. Oo. Ano yung mga noise, Ate Hmm, Love? Paano ba natin Oo. i-prioritize yung isa't isa kahit na medyo ang gulo-gulo na ng Mga paligid? paligid. Oo. Sabi nga ng Ephesians chapter 5 verse 31, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magpapakasal sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isang laman. Oo. At totoo. ang ibig sabihin ng isang laman dito or one flesh, ito ay hindi lang physical, kundi pati na rin itong emotional at spiritual na pagkakaisa. Kana bang magkausag yapon mo, no? One flesh. It means kung unsang kasakit sa isa, kasakit pud na sa isa. Yan. It means na Totoo. kung unsa ang kadaugan sa isa, kadaugan pud na Oo. sa isa. Muna ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin, bago ka naging tatay o nanay, naging asawa ka muna. Mm-mm. Ako, hindi dapat isakripisyo ang relasyon ninyong dalawa para lang sa mga anak mo sa trabaho. Oo. Kumbaga, ay, dili naman importante, uy, nga ka ng asawa ko nimo, kaya na naman ko yung anak, na natin anak. Oo. So, dito lang priority. Hindi. Mm. Kahit na lumalaki na po yung pamilya ninyo, ang ibig sabihin dito, you have to prioritize each other. Kahit na Mm. lumalaki kayo. At ito ay, itong number 3, Ate Love, ay
pinaalaala sa atin. Yes. Na huwag natin kalimutan na kahit may mga anak na, may mga apo na, pero ang pinaka-priority, ang pinakauna dyan, Ate Love, yung partner mo. Yes. Oo. Siya talaga ang unahin mo, no? Oo. Yun bang one flesh na nga kayo. Oo. No? Alam mo ba, Kuya Jerry, hindi kaya ng isa Mm. harapin niyang solo yung problema. Kung siya lang mag-isa. Kung siya lang mag-isa, hindi Oo. yung kaya. Kaya nga kayo Kailangan, mag-asawa. kailangan ng kabiyak. Yes, Mm. kaya nga may tinatawag kang katuwang kasi Oo. siya yung kasama mo. Oo. Kapag ka dumarating ang panahon na tinetest kayo, o Yes. tinetest yung partner mo. Mm. Ang mga anak, lalaki yan at aalis din ng bahay para magtayo ng sariling pamilya. Oo. Totoo to. Ano din gagawin nila? Mm-mm. Mm. Kaya pag alis nila, sino ang maiiwan? Mm. Kayong dalawa. Kay Kayo mag-asawa, magninyo mangyud na inyong mga anak. Oo. No? Imong anak na lalaki, imong anak na babae. Bisan pag nag-inusara ra na imong anak, bisan pag uni ka iha, uni ko Oo. iho pa na imong anak diya. Yes. Basta maminyo gay na mo biya gyud na. Oo. So ang ending na kamo ra gyapon duha mabilin. Mm. Kung ngayon pa lang ay hindi nyo na kinakausap ang isa't isa, Mm. na may anak na kayo, may mga anak kayo, baka pagtandaan nyo ay maging estranghero na lang kayo. Magiging Oo. strangers na lang kayo sa isa't isa. Yun bang Ayan, yun lang. sa inyong sariling bahay, strangers Pura mo. bisita ra. Mura ginagingon nga roommate ra gyud mo. Oo, mura ra Oo, mura ra mo. magtagbo sa Oo. usa ka kanimalay nga mura gudi ka ila. Oh, mura ra ginana ba no? Huwag hayaang X factor ang asawa dahil may mga anak na. Kanabang Oo. ay sa dili ti kamatiman. Ate man ay mo kagalingon diha kaya ati manon ako niya mga anak. Oo. No? Minsan parang nakakalungkot na Nakakalungkot isipin. talaga. Actually, meron akong kakilala na ganun din, Kuya Jerry, no, na dahil nga sila matanda na, no, Mm. nana sila sa ilang, kanabang Stage. pila na siguro sila ka-years Sa nga. stage nga kasal, Oo, pila na siguro sila nakawala ka-years. ang last part. Yes, nga kasal, and then nila mga anak, nanay kanya-kanyang pamilya ba, and then, kanang yapag yung mister, no, na ay kanang maintenance, na ay sakit. So, Mm. parang, hinahayaan nyo na lang ba na, ay, uminom ka ng gamot mo dyan. Pag hindi siya nakakapag-inom ng gamot, kumbaga pa sinasabihin, ay, kasalanan mo yan. Oo. Bakit hindi ka uminom ng gamot? Yun bang, dapat hindi sana ganun. Dapat, Oo. kahit na may mga apo na kayo, may mga madami na kayong, sabani ka ng, mas, Lumaki yung oo, pamilya. lumaki yung pamilya ninyo. Dapat, hindi mo gyapon mo naon ang imuhang partner. Mm-mm. Na unsa bayan ako na siya gibati, Mm. dili baya na ingon nga tungod sa iyang gibati, siya lang na kumbaga ba Yes. isolve na imong kaugalingong problema. Pag inom Mm. mo imong tambal, bahala ka diha. Kung di ka Oo. maginom mo imong tambal, na problema na na nimo. Yes. Di pwede gano'n. Oo. Kasi nga, kayo yung magkatuwang. Dapat Mm. ikaw nga mismo mag-alaga sa iyong partner. Yes. Yun ang dapat ninyong gawin. Mm-mm. Dapat, no, yun bang wag hayaan. I-prioritize ang isa't isa. Yes, wag hayaan na ka na bang mahimo na lang gyud mong roommate kanang nagkuha na lang mo, natulog na lang mo diha nga kanang di mo gatingganay. Oo. Mhm, At wala itong gyud mga mong noise strangers. at ilab, maipasingit ko lang, no? Itong mga noise, no? Mhm. Kung minsan itong mga noise, minsan ito yung mga pressure sa paligid Yes. natin. Napa-pressure Oo, na. kumbaga, oo. Kumbaga, naawa tayo sa ating anak, sa Mm. related sa ating pamilya. Pero hindi naman masama yan, kapatid, ha? Pero wag natin kalimutan din yung obligasyon natin sa isa't isa. Mhm. Ano bang mas Yes. gipalabi na to ang apo anak niya katong Yes, asawang yung bana asawa, wala mm. na kipakialam sa iya. Tinud na, it happens talaga, no, Mm. na may mga ibang senaryo na yun bang magkahiwalay na kayo ng tirahan Higaan, kasi oh, si tirahan. si Mrs. kailangan doon muna titira sa kanyang isang anak kasi Mm. kailangan alagaan mo na yung anak niya. Mm. Tapos iiwan niya si mister niya. Mm. So parang ay nako, nakakalungkot naman na Oo. kailangan nila talaga magkahiwalay na gano'n, no? Kaya Mm. para lang tungod kay kinahanglan niya alagaan ng apo or unsa ba Mm. or kinahanglan niya alagaan niya anak dito sa layo. Mm. So kailangan niya biyahan iyang bana. Yes. So nakakalungkot lang na gano'n yung scenario. Dapat pala hindi gano'n. Mm. Kailangan prioritize each other above the noise. Mm-mm. Yun talaga ang dapat. I-priority ninyo ang isa't isa. Yes, totoo yan, Mm. Ate Lab. At ang ating panghuli naman, mga ka-Friday, ito pang-apat natin, itong keeping the intentional pursuit alive. Yes. Oo. Kumbaga, Ate Lab, na ano bang atuad yung kanang tinuyuan yun na to. Mm. Dili na to angay ni siya mapasagdan. Yes. Kung say intentional tinuyuan yun na to, nga magpabilin yun ang inyong
hugma sa usag-usa. Alam mo kapatid, dyan sa pahayag o sa Book of Revelation chapter 2 verse 4, ang sabi dyan, ngunit ito ang laban sa iyo. Tinalikuran mo ang iyong unang pag-ibig. Kumbaga, Ate Love, sa totoong interpretation to ay tungkol naman to sa iglesia. Pero why not atin din ma-relate sa buhay yes. mag-asawa? Oo. Minsan ganito ang nangyayari sa buhay mag-asawa. Mm. Habang tumatagal, minsan nalimutan na yung obligasyon, nalimutan na yung spark. O kanang Oo. habang tumatagal nakakalimutan mo na yung responsibility mo as a wife or Oo. as a husband. O kaya naman nagpaalala sa atin na wag talikuran ang unang pag-ibig. Ano bang nangyari sa unang pag-ibig? Nung unang pag-ibig, na-remember mo ba tila, di ba? Kahit gaano kalayo, kahit Yes, sa pupuntahan. kalisod, Oh, diba? hahanap talaga ng paraan para makausap lang ang iyong minamahal. So ganun talaga, wag talikuran ang iyong unang pag-ibig. Sabi pa nga sa bersikulong ito, mga kapatid, mga ka-Friday, pinaalalahanan ang simbahan na bumalik sa alab ng kanilang unang pag-ibig. Yes. Mga ka-Friday, sa kasal, madali nating makalimutan kung bakit natin minahal ang asawa natin nung una. Dahil nakikita natin ang mga kapintasan nila araw-araw. No? Yes. Kapatid, kailangan maging intentional o may kusa na ligawan silang muli. Yes. Kana bang Mm. dili bitaw ka mo magsawa ba nga kanang ila-ilahon gyud gihapon. Bisap abi nimo Kuya Jerry bisan pag-unsa na mo kadugayon. Oo. Naad gyud kay ma-discover nga bag-o sa iya. Mm. No, bisag pila pa mo ka years nga kasal. Kinahanglan gyud nga imo gyapong mailhan na. Oo. No, bisan pag kabalo na jud kaayo ka sa iya, kabalo na jud kaon sa dili niya ganan, kabalo na jud kaon sa ganan niya nga pagkaon. Kabalo na katanan, pero for sure na apag yun may wala nimo na balaan sa Oo. iya. So Mm. try to discover over and over again your Mm. partner. Mm. Dapat ganun. I-discover nimo siya kanunay. Nimo siyang kumbaga ba i-pursue nimo siya intentionally. Hindi yung Mm. nag-pursue ka lang sa kanya nung time na nililigawan mo pa lang Mm. siya. Pero nung kayo na, Pero mag-asawa nung kayo na, mo na yung ginagingon ba nga mahimo mang katawanan, pero sa katuman nag-uyab pa mo, grabe pa kay ka-caring, no? Inig Oo. mapandol, uy, hinay lang, kay Oo. mapandol ka, pag hinahinay, hinahinay kami nyo, na, unsa man kaway, kadanghag ba kay nimo? Oo. So, parang gano'n na yung nangyayari ba? Pero dapat pala, gawing intentional mo yung pagpupursu mo sa iyong Mm-mm. asawa, na kahit na madami na kayong anak, kahit na lumalaki na yung pamilya niyo, naku, napakahalaga pa rin na magkaroon kayo ng rediscovering each other's Yes. character, attitude, i-rediscover mo siya. Yeah. Huwag mong hayaan na hanggang doon na lang yung, Oo. kana bang diara tama ni mong pagkaila sa iya Oo. nga. Kana mo, ingon na lang ka nga, ay sus, kailan ako sa imo, ay kabalo na ko sa imo ang kuan, Yes, imo totoo ang yan sila. batasan. Oo, at minsan, no, tayong mga lalaki o babae, no, huwag tayong kanabang mapulan. Mm-mm. Para bitang sa kadagurugay, naghimo man kaog action, yung gi-apply ni ang kaning Bible verse sa Revelation chapter 2 verse Yes. 4. Pero kadali lang, wala nimo gi kan ba, gi purso, wala nimo gi padayon. No. Mhm. Padayon yun ta, bisan usahay lisod man, pero kay mao man pud ang design gud sa Ginoo para sa toa. Ano bang dili jud mawala ang unang pag-ibig. Yes. Mm. Imo gyud tong i-remember, no? Naalala mo pa ba nung nagliligawan pa kayo? Mm. No, katong mga panahon na nagliligawan pa lang kayo kahit kahit taga Cagayan de Oro si Mister, taga Cavite or sabi pa nga taga Zamboanga City si Mister at saka taga Cagayan de Oro si Mrs. Ay nako, gagawin ang lahat, mapuntahan lang siya. Oo. Mm. Yun talaga, yung sabi pa nga dito, mabango ka pa palagi, no? Oo. Nag-aayos ka, Oo. nagpaplano ng date. Mm. Ngayong kasal na kayo, bakit Ah, kapag oo. lalabas kayo parang nakapambahay na lang, Oo. no? Kanang wala na yung effort. Oo. Kanang bitong mura na lang kag kanang nagpambalay na lang, Mm. kanang ay sus kadaghan ko ano kadaghan sanina bisag dili kay sanina kumbaga ba di na lang gyud ka mag-effort na Mm. magpagwapa, Mm. di na ka mag-effort na mag-lipstick, Mm. ana gani kay ngano man parang hunaw na nimo sus ikaw ra magyapon akong kauban. Yeah. Hindi ka na magpapabango kay ang imo magong isip is sus ikaw ra magyapon akong kauban mao ra gyapon. Oo. So parang gano'n na yung nangyayari, no? Na para bang wala nang effort. Kaya ibalik ang effort. No, Mm. anong gagawin natin mga ka-hashtag Marriage Friday? Mag-ayos Oo. para sa asawa mo.
pagpangilay diha, girl. Bisan Mm. pag narakas balay, pangilay Mm. para sa imong bana. No, sabi pa nga hindi para sa ibang tao. Oo. Gawin mo 'yan para sa iyong asawa. Yes. No, magpabango ka, magpagwapo ka, magpaganda ka. Gawin mo 'yan para sa asawa mo. Kana bang mga lalong-lalo na no sa mga kababaihan diyan na may mga anak na naku ay gid mo pa losyang, no, mga mamshi. Ayaw gid mo pa losyang din na. Kinahanglan gwapa gihapon ta. Atong isipon permi nga maganahan gid si mister kung gwapa kaayo ta, Yes. no? Naku, yun po ang ating pang-apat na napag-usapan sa umagang ito. Keeping the intentional pursuit Mm. alive. Yan. At ngayon naman, Kuya Jerry, ay dumako na tayo sa ating practical tips, no? Sa Yan. ating mga nakikinig na mga couples sa umagang ito. Ito po yung aming practical tips maaari ninyong gawin. Una, ang tinatawag nating 10-minute high five rule. Ano ba to? Ito yung no kid, no bills zone. Ito yung tip, no? Maglaan ng 10 minuto lang araw-araw. Pwede yung bago matulog, o di kaya habang nagkakape sa umaga. Kung saan bawal pag-usapan ang 3 bagay. Kagaya na lang ng mga bata, gawaing bahay, at mga bayarin o pera. Yun bang mag-uusap lang kayong dalawa. Kanang mo gid yung buhaton nga dili ninyo pwede istoryahan about sa mga bata, kanus ang mga bayro nun sa bills, no? Yun lang po yung gagawin ninyo. How to do it? Ang pwedeng pag-usapan lang ay ang sarili ninyo. Mm. Kagaya ng kumusta ang puso mo ngayon? Ano ang pinakamagandang nangyari sa araw mo? O ano ang napanaginipan mo kagabi? Puwersahin ang sarili na mag-usap bilang mag-couple, bilang kayo ay mag-asawa, hindi yung bilang manager ng bahay. Yes. No, Oo. kanang nagpinugsanay na lang ginunumog istorya nga kung sa'y dapat istoryahan, no? Dapat maglaan talaga ng 10-minute high five rule na wala mga bata, yung mga hindi nyo pag-uusapan yung mga babayarin, o di kaya yung mga bata, o di kaya yung mga gawaing bahay. Yan. So, ang pangalawa dito, Kuya Jerry, Yan. Ang ating pangalawa mga ka-Friday, itong ang micro-date na sa kusina. Ano ba tong micro-date sa kusina? Huwag hintayin ang weekend o ang sweldo para mag-date. yes. No, mamaling kasagaran yun. Ayan na ta mag-date, inig-sweldo na. Sweldo na. So, mga ka-Friday, gumawa ng micro-date. Ano ba tong micro-date, Ate Love? Sa loob mismo ng bahay, gamit ang mga simpleng bagay. O, Yes. paano natin itong gawin? No? Kung tulog na ang mga bata, mag-set up ng 2 silya sa kusina o sa balkonahe. Magbukas ng inyong o na isang pakete ng chichirya o Yes. magtimpla ng instant coffee. Yan. Micro-date na yan. Oo, totoo Oo. yan. Mga kapatid, ang importante ay ang tinatawag na focus attention. Walang hawak na cellphone, walang TV na nakabukas, nakatingin lang sa isa't isa habang nagtatawanan or nagkukwentuhan. Yes, yun lang yung gagawin nyo, no? Bago gawin nyo itong like 10 minutes or di kaya kahit 1 oras, no? Na gawin nyo yan na mag set up kayo ng camping chair at table sa labas ng inyong bahay. Meron kayong kape or di kaya gatas, nagbi-milk kayo pero nag-uusap kayong dalawa bago matulog. Pwede din habang nagkakape sa umaga. Ang pangatlo naman dito, ibalik ang ligaw text or ligaw text, no? The non-transactional text. Yung magsaka ka lang mag-text sa partner mo kapag ka may sadya ka sa kanya. Kapag ka may tinatanong ka sa kanya, saka mo na lang siya i-text. I-audit ang chat o text history ninyo mag-asawa. Yes. Kung puro laman ay sundo mo si bunso o di kaya bili ka ng ulam o di kaya nabayaran mo na ba ang wifi, nabayaran mo na ba ang bills, naku, panahon na para ibalik ang ligaw text. Paano ba ito gawin? Mag-text kay mister o kay misis sa gitna ng trabaho o di kaya habang busy sila. Ang laman ng text ay dapat puro landi. Yung mga landian o di kaya yung mga appreciation lang na walang hinihinging pabor. Na puro lang mga, hi, kumusta ka na dyan? I love you so much. Namimiss na kita mamaya sa bahay,
Yung mga ganun ba? Mm. Yung mga ganun lang na mga text, no? Yung ligaw text ninyo. Nako, mas magandang ibalik po ninyo yan para mas lalong maging exciting yung inyong pagsasama. Especially, kapag ka na bang excited ka makauli ba? Especially kung inana inyong the way mo magtinexay, Oo. inana inyong treatment sa isa't isa. Yan. Excited ka permanente mo uli, uy, kay maganahan ka kayo. Ang akong asawa dito nagulat, akong bana dito nagulat. Oo, marami ang ligaw text at tilab sa una kat primero pa mo, no? Hantod mag tungas gabi o makadlaw, wa may pakialam. Yes, totoo Oo, yan. so kahit mag-asawa na kayo mga ka-Friday, ganito pa rin yung trato nyo sa isa't isa. Oo. No, dili ta ingon nga pareho yun sa una, pero alaw naman noon. Ayaw, Ayaw, wala. Ayaw, wala agad. Oo, yan. So, yun pa, mga kapatid, ang ating number 3. Ang pang-apat naman, itong magbago ng gawi sa pag-uwi. Oh, gusto man imuhang karon na mga usahay ang atong routine mo Yes. ginaandan. So, why not i-change nimo? Na mga kapatid, ang tradisyon mula sa trabaho patungo sa bahay ay kritikal. No, madalas ang pag-uwi natin didiretso agad sa gawaing bahay o sa paghiga dahil sa pagod. Yes. Kaya hindi na natin napapansin ang asawa natin. Ito lang yung mahirap at ilang. So saan na to, no? How to do it, no? Gawing batas sa bahay, no? Pagkapasok sa pinto, ang unang hahanapin ay ang asawa. Yes. Hindi yung sa imuha dito ang imuhang Kundi kaya panjogging, kundi kaya pag uli sa balay no, ang una daw yung buhaton harap ng cellphone, scroll agad, o di kaya iba agad ang hanapin, no? Parang ganun. So, mga kapatid, hindi lang simpleng hi muna yung buhaton, no? Yakapin ang asawa ng hindi bababa ng 15 segundo o 15 seconds nang walang sinasabi. Ayon kasi sa science at love, ang mahabang yakap ay naglalabas ng oxytocin. Totoo yan. Yung bonding hormone Yes. na instant pawi sa stress ng buong Totoo yan. araw. Totoo yan. At minsan yan na yung nawawala ngayon, yung oxytocin, no? Mm-mm. Nawala na siya karon kay Stress. tungod kay alam mo kanang bitong oxytocin Kuya Jerry kanang pusa gid na siya mogawas inig ka buhaton gid na sa imuhang partner. No, totoo yan. At ang panglimang practical tip naman mga ka-hashtag Marriage Friday, ang surprise task trade. Nako, ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng acts of service na hindi niya inaasahan. Na murag sa ginagmay lang surprise nimo siya ba nga buhaton nimo na sa iya. Ang pagiging romantiko ay nakikita rin sa pagpapadali ng buhay ng asawa mo. Tinuod gyud na mo nang tinuod nga happy wife, happy life. Mo gyud ang tinuod kana bang usahay ka ng bisag little things lang na makilig imong asawa. Nako, gamay ra gyud kay kalipay ang mga misis tinuod gyud na. Now, paano ba to gawin? Kung alam mong pagod si misis, mag-asikaso ng mga bata, i-text mo siya na ako na muna magpapaligo sa mga bata mamaya pag-uwi ko. Huwag mo muna siyang paliguan ngayon, ako na bahala dyan pag-uwi ko. Kana bang mo offer ka minsan og help, no? Nga dili gyud ingon nga hayaan na lang gyud nimo nga si Mrs. Tanan, no? Labi na sa mga gawaing bahay na may maliit pa na baby, parang hayaan mo na lang talaga siya na kahit na may maliit na baby, siya pa yung maglalaba sa mga damit mo pag-uwi. O why not? Pag-uwi mo, mag-offer ka na, ako na maglaba ng ating mga damit para kinabukasan hindi ka na yung kapag kinabukasan matutulog si baby, magpahinga ka na lang. Hindi ka na maglalaba kasi alam mo minsan ng mga misis Kuya Jerry, saka lang sila nakakapagpahinga kapag katulog yung baby. Yes. No? Naku, napakahirap po ng ganun. Kaya, why not ganun ang gawin natin? Or di kaya, si Mr. naman ay stress sa trabaho, i-surprise mo siya sa paghugas ng sasakyan. O di kaya pag-aasikaso ng isang bagay na matagal na niyang pinoprocrastinate. Dugay na gikin nga kuan ba nga maabot noon ta nga panahon ngayon na anak mahitabo. No? Na minsan nung pumasok ako sa paralan Kuya Jerry, no, napansin ko yung
yung wife ng aming school director, ay naku, pumupunas ng sasakyan ni Mister. Sabi ko, wow, ang galing naman ng ganitong misis na yun bang kanang igo na lang gyud niya tapuhan din pwede na to magamit ni Mister, no? Siya na yung nagtrapo para kay Mister. So, yung mga ganong maliliit na bagay na maaari nating gawin. Ang pagkakaroon ng kakampi sa mabibigat na gawain ay isang napaka-romantikong pakiramdam. Ayan. No? Kaya naman mga ka-Friday, piliin nyo ang kahit isa lang sa 5 tips na ito at gawin nyo ngayong araw. Oo. Ito yung challenge natin sa ating mga tagapakinig. At tignan natin kung hindi magbago ang ihip ng hangin sa bahay ninyo mamayang gabi. Ayan. Oo. Kaya naman mga kapatid, no? Para sa akin na tilab, hindi lang pumili ako ng isa. Why not Yes. lahat i-apply? Oh, i-try ba? Ka na bang Oo. kuha naman na siya, Kuya Jerry? Mag-start sa kanang baby steps. Kanang Oo. little steps lang sa. Small Na steps mag-isa lang. ay maglista tag-adapt kay medyo Tinood yun. ay nabaguhan ta. Oo. Oo. Dili kayo nako ginahimong good Kuya Jerry at tilab dili nako gina-apply kayo. Totoo yan mga kapatid. Minsan talaga naninibago tayo, nahihirapan tayo. Paano natin I-apply. i-apply. Pero mga kapatid, itong programa natin, ito yung mga tips na para maiwasan din natin yung mga para bang mawala ang inyong habitong pag pinagdanay nga dili na lang ang taga niyo roommate na lang Oo. raramog. Wala na yung romance ba, Oo. no? Pwede kasi na buhaton yun, tinood Oo, yun na. importante ba na? Buhaton na siya, importante na kayo po kayo, no? Ma-reconnect mo sa isa't Yes. isa. Ang goal natin ngayong umaga at tilab is ma-reconnect yung Yes. first love nyo sa isa't Oo, isa. na hindi na sila magiging roommate lang, kundi Oo. romance din. Oo. No? Gawing romantiko pa rin yung pagsasama. Yan. So wala na tayong oras at tilab at tayo Yes. po'y dadako na sa ating panalangin. Tayo po yung manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Aming Diyos na Ama na nasa langit, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa buhay, salamat sa lakas, at higit sa lahat, Panginoon, salamat sa biyaya ng kasal. Salamat dahil hindi mo hinahayaang mag-isa ang bawat isa sa amin, kundi binigyan mo kami ng katuwang sa buhay. Isang kakampi, isang kaibigan, at isang kasintahan. Humingi po kami ng tawad sa mga pagkataong pinayagan naming lamunin kami ng ingay at ibala ng mundong ito at abala, O Panginoon. Patawarin mo kami kung minsan dahil sa pagod sa trabaho o sa pag-alaga ng mga bata at sa mga bayarin ay nakaligtaan naming palagahan at mahalin ang asawang ibinigay mo sa amin. Patawarin mo kami kung hinayaan naming maging parang estranghero o roommate na lamang kami sa isang bubong. Ngayong umaga, Panginoon, dinalangin namin na muling mag-alab ang apoy ng aming pagmamahalan. Ibalik mo ang kilig, lambing at malalim na pagkakaibigan na meron kami noong una. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpatawad, magparaya at magpakumbaba. Ito pong lahat ay aming dinadalangin sa pangalan ni Kristo naming Diyos. Amen. Yes, amen and amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page. Maraming salamat din sa ating mga technicians, kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan po ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po kami ang inyong mga kasama, Ate Love, At Kuya Jerry. patuloy na magkapit kamay, patuloy na magtiwala, at higit sa lahat, patuloy na maging masaya sa piling ng isa't isa. Ito po ang Family Matters, kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Filipino. Have a happy weekend po sa lahat. Bye-bye and God bless. Since 1948, the good news of Jesus